Okay, magandang araw sa lahat. Ito po yung ating bagong programa na ating bubuksan ngayon, buwan ng Oktubre 2023. Magkakaroon na po tayo ng question and answer. Ito po yung pamagat with Brother John Lumingkit. Bago tayo magpasimula mga kapatid, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, maraming salamat na kayo nagbigay sa amin ng mga idea paano namin mapapalawak ang gawain na inyong pinagkatiwala sa amin. Bubuksan namin, Panginoon, sa araw na ito ang panibagong episode, question and answer na pangungunahan ng inyong lingkod. Nawa, Panginoon, ang mga katanungan na aming sasagutin ngayon, magiging sa ikalilinaw, magbigay nawa ito ng mensahe at liwanag sa mga nakikinig. Aming hiling at dalangin, Panginoon, ng inyong pangangasiwa. Pagpapalain ninyo lahat ng aking mga viewers, gabayan ninyo sila. Ganon din ako na magtuturo, bigyan mo ako ng karunungan na nagmula sa inyong banal na trono. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kumusta po kayo? Alam niyo kung bakit ko naisip ang programang ito na magkakaroon tayo ng question and answer. Parami ang mga nanonood sa aking channel at maraming mga nagtatanong. Pero nang sinubukan kong sinagot isa-isa by written word, tinatype ko isa-isa, naisipan kong gagawan talaga ng programa na magkakaroon tayo ng ganitong episode, question and answer. Mayroon po tayong tanong dito mga kapatid na atin pong bibigyang katagunan, no? Anong inyong ini-expect sa programang ito? Hindi lang natin sasagutin ang kanilang mga katanungan mga kapatid. I-expose din natin ang gawa ng kadiliman. Ang purpose ng aking ministry mga kapatid, ipapakita ko paano ang kaaway gumagalaw sa pandaraya. No, isa po itong layunin ko sa aking ministry. Ipapakita ko sa inyo ano ang tamang pag-interpret sa Biblia o ipapakita ko rin sa inyo ang maling pag-interpret. At ito yung matutunan ninyo sa ating episode. Alam ko na sa bawat panunod ninyo, hindi lang mga prophecy o doktrina ng Biblia ang inyong matutunan dito. Matutunan din ninyo ibibigyan ng harmonya ang sulat ng Biblia na hindi magkakontra-kontra. No? At sa umagang ito po yung nagtatanong, no? Ang pangalan niya ay si Noel Biniga. Ang 5802, ito po yung kanyang channel sa YouTube. Ito po yung tanong niya, bakit may bawal na pagkain sa panahon ni Jesus Christ? Ang nagpaparumi sa tao, ang lumalabas sa bibig, hindi ang pumapasok. So yung tanong niya, bakit, no? Bawal, mayroong pangbawal, may pagbawal na pagkain sa panahon ni Jesus Christ kasi ang paniniwala niya, no? Mayroon siyang preconceived idea, may kinalaman sa Christian dispensation. Alam niyo itong mga turo ng dispensationalist, no, yung paniniwala sa dispensation, kapag sila kasi nag-aaral ng Bible mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung paano sila nag-aaral sa Biblia. Ang Biblia, itong hawak kong Biblia, hinati nila ito sa 4 na dispensation in which is not biblical. For example, sa dispensation of Edom, no, mayroong sa panahon ni Adan, tinawag nilang dispensation of Edom. Tapos sa panahon naman ni Noah, tinatawag naman nila ang salita ng Panginoon na dispensation of Noah. Sa panahon ni Abraham, yun yung tinatawag nilang dispensation sa Israel. Tapos, sa ating kapanahonan ngayon, Christian dispensation ang tawag nila. Sa panahon ni Jesus Christ, dispensation of Christ yun. So, anumang nakasulat sa panahon ni Adan, no? Anumang sinabi ng Diyos sa panahon ni Adan, sa panahon ni Noah, sa panahon ng Israel, obsolete na po yun. Hindi na po yun kailangan. At alam ninyo, yan po ay maling interpretasyon ng Biblia. No? Paano natin ipapaliwanag ko sa inyo na yung turo patungkol sa dispensation, no, hindi po yun biblical. At mayroon pong sulat si Apostol Pablo. Bago natin sasagutin, ipapaliwanag ko muna itong mga paniniwalang ito. Kasi ang kanilang pag-aaral sa Biblia hindi po in harmony. At ang mga utos ng Diyos not in consistency. Kung anong ibig sabihin, ang paniniwala nila sa dispensation ng Israel, hindi naturo ng mga Kristiyano ngayon, in which hindi po yun ang turo ng Biblia. Magbigay ako ng halimbawa sa aking pagsagot. Kapag ating babasahin ang 1
2 Timothy chapter 3:13 hanggang 17. Inalis ko lang yung 14 at saka 15. Ito yung sabi mga kapatid, no? But evil men and seducers, tawag ni Apostol Pablo dito, mga taong masasama at mga seducers shall wax worse and worse. Sa huling kapanahunan, gagamitin nila ang salita ng Diyos, gagamitin nila ang Biblia sa maling interpretasyon at dito nila nadadaya ang marami. Now, for example, no? At tinatawag ito ni Apostol Pablo, deceiving, no? And being deceived. Ulitin ko mga kapatid, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Ano ang kanilang ginagawa? Nandaraya at sila mismo nadadaya. Pero paano ba natin i-interpret ang Scripture? Sa verse 16, ito po yung sulat ni Apostol Pablo, paano i-interpret ang Scripture. All Scripture is given by inspiration of God. Not just a portion or mayroong contemporary dispensation. No? Kasi ang kanilang pag-aaral sa Bible, kung sa dispensation ni Adan, sa dispensation ni Noah, sa dispensation ng Israel, ay hindi na po niyan natin kailangan. Yan po ay maling interpretasyon. Kasi sa sulat ni Apostol Pablo, anong sulat ni Apostol Pablo? Hatiin ba natin sa dispensation ng Biblia? Anong sabi ni Apostol Pablo? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Gagamitin natin ang buong Biblia. Hindi lang ang New Testament, no? For reproof, for correction, and inspiration in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished and to good works. So, ibig sabihin, no? Ang turo ng Biblia, o sa ibang, hindi lang ito ang turo ni Apostol Pablo, may kadahilanan ang mga writings, no? Mula pa ng una, mapakinabangan natin ito. Ito pa yung sa maraming mga bagay. Hindi po natin ito pag-aralan na sa kanya lang dispensation ang kailangan natin. All Scripture. Ito pang sulat ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Ito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Ang anong paniniwala ni Apostol Pablo, itatakwil ba natin ang ibang bahagi ng kasulatan kasi hindi na kailangan, hindi na para sa atin? Hindi. Lahat, no? Sapagkat anumang mga bagay na isinulat nung una ng mga propeta, no? Nangasulat dahil sa ikatututo natin. Profitable po ito upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito yung purpose ng salita ng Diyos. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Pero hindi sa paniniwala na ang salita ng Diyos nahahati sa iba't ibang dispensation. No? Alam niyo yung Bible, mga kapatid, this is the history of sin. Mula sa panahon ni Adan at hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Pero dito din makikita natin ang lahat ng kasaysayan ng kasalanan, mayroong kapatawaran kapag tayo'y lalapit sa ating Diyos at sa ating Panginoon na tagapagligtas. No? Ganon ang natin. At ang paniniwala ng iba, no? Ang batas na para sa Israel lang. No? Pero ang batas sa mga Kristiyano, yun yung dapat nating sundin. Maling paniniwala din po yan. Kasi kapag pag-aralan natin ang sulat at mga kautusan ng Biblia, kung ano ang kanyang batas na binigay sa Israel, ganun din po sa mga Kristiyano ngayon. No? Magbigay po ako ng talata sa inyo. Saan natin mababasa? Dito sa Exodo 12:49. Anong sabi niya dito? Isang kautusan magkakaroon sa ipinanganak sa lupain, no? Sa buong lupa. Isang kautusan lang ang binigay ng Diyos sa taga-ibang bayan na makipamamayan na kasama ninyo. Saan ba binigay ng Panginoon ang Biblia? Sa Israel. Saan ba nanggagaling ang mga propeta? No? Sa Israel. Saan ba nagmula ang Kristo? Sa Israel. Mababasa po ninyo yan sa Roma 9:4 at 5. No? At sa kanila ipinagkatiwala ang aral ng Diyos. Na napapansin ba ninyo, mayroon nagbigay ba ng Panginoon ang Biblia sa Israel at nagbigay ba siya ng Biblia sa mga Gentiles? Wala. Ang Biblia ng Israel, Biblia nating lahat. Kasi nang ipinasulat ito ng Panginoon para ito sa lahat ng mga tao sa buong mundo. No? Isang kautusan, magkakaroon sa lupain, sa taga-ibang bayan na makipamamayan sa inyo. Ito yung sinasabi niya sa Israel. At sa
bilang 15-15, no? Sa kapisanan, magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa taga-ibang bayan na hindi Israelita na makipamamayan sa inyo. Isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. At kung paano kayo ay gayon, magiging gayon din ang taga-ibang bayan sa harap ng Panginoon. So kung ano ang inuutos ng Panginoon sa Israel, ganun din sa taga-ibang bayan. Kaya nga ito yung paniniwala namin na Seventh-day Adventist. Kung nagbigay ang Panginoon ng bawal na pagkain sa mga Israelita, ganun din po sa amin. Kung sila Sabat ang pangilin, ganun din po sa amin. Kasi ito yung aming pag-interpret sa Biblia. Babalik tayo sa ni Brother Noel sa kanyang tanong, no? Naaayos na natin. Hindi po tamang interpretation yung ang Biblia hahatiin natin sa maraming dispensation. No? Ang salita ng Panginoon sa lahat ng uri ng panahon mapakinabangan natin siya. At upang tayo'y matuto, magkakaroon ng pag-asa. Dito tayo, babalik tayo, sasagutin natin ang mga katanungan. Unang tanong, bakit may bawal na pagkain sa panahon ni Jesus Christ? Ito yung kanyang tanong, bakit? Kasi ang kanyang preconceived idea, ang kanyang paniniwala, dapat wala na. No? Sa panahon ni Jesus Christ ay pinahintulot na yan. Pero titingnan ko kayo, mayroon ba kayong mababasa sa New Testament na si Jesus nagpahintulot? O kahit ang kanyang mga alagad na pinahintulot ng kanyang mga alagad na kakainin ng marumi? Wala po kayong mabasang litra por litra. Now ngayon, saan ba niya ginagamit itong talata, Brother John? Bakit may bawal na pagkain sa panahon ni Jesus Christ? Ang nakakaparumi daw, ng nakapaparumi sa tao, ang lumalabas sa bibig, hindi ang pumapasok. Saan po niya kinuhang talata niyan? Dito po natin yan mababasa, mga kapatid, sa aklat ng Mateo 15:10-11. No? Ito po yung sinasabi, dito po niya kinuha yon. At hindi lang po ito sa Mateo 15, mababasa din po natin sa Marcos 7. Itong Mateo 15 at Marcos 17, mayroon po ditong pangyayari na ating ipapaliwanag ito. Alam ninyo sa pag-interpret ng Biblia, ito yung sabi sa 15, no? At pinalapit niya sa kanila ang karamihan at sa kanila'y sinasabi, pakinggan ninyo at unawa. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at saka maraming tao. Pagsilapit kayo, pakinggan ninyo at unawain. Sa 11, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. No? Nang narinig ito ng kanyang mga alagad, si Pedro na nakikinig, sa verse 15, sumagot si Pedro na sinasabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, kayo baga na may wala ding pag-iisip? Hindi ba ninyo nalalaman ng anumang pumapasok sa bibig, tumutuloy yan sa tiyan, ilalabas sa dumihan ng dumi? At mga kapatid, gusto ko sa inyong ang role of interpretation sa Bible. Ako nag-aaral ako ng pastor. No, hindi lang nga tapos. Pero mayroong mga subjects sa theology na nakuha ko at napag-aralan ko. Sa pag-aaral namin, mayroong tinatawag na hermeneutics interpretation. Ano itong hermeneutics interpretation? Kapag babasahin mo ang kapitulo ng Biblia, katulad nito, Mateo 15. Kapag babasahin mo yung isang talata, for example, katulad dito, na pinalapit niya ang karamihan sa kanila na sinasabi, pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig na siyang nakapagpahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakapagpahawa sa tao. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Kapag pag-aralan ninyo ang hermeneutics interpretation, pag mabasa ninyo itong talatang ito, ang karamihan sa nagbabasa dito, inilagay nila kaagad ang baboy. Pagkatapos nila inilagay ang baboy na wala dito sa talata, tapos nag-i-interpret sila na, ay pwede na palang kakainin ang marumi. Yan po ay maling interpretation. Ang hermeneutics interpretation, kapag mabasa ninyo ang ganitong sulat sa Biblia, kailangan pag-aralan ninyo yung background. Ano ba ang background? Bakit ito sinabi ni Jesus Christ? Inyong pag-aralan ang mga panauhin sa talata. Sino ba ang panauhin dito? Una, si Jesus Christ. Pangalawa, ang kanyang mga alagad.
No? At mayroon pang pangatlong grupo sa panauhin na ating dapat maintindihan. Pang-apat mga kapatid, para maintindihan natin yung talata, ano ang kanilang pinag-usapan? Bakit pinag-usapan nila ang pagkain? Ito ba'y may kinalaman sa pagkain ng marumi? Ito ba'y may kinalaman sa baboy na pinagbabawal ng Panginoon? Ito po yung mga background, ito po yung tinatawag na hermeneutics interpretation. At kapag hindi po natin ito pag-aralan ang kanilang background, mag-interpret lang tayo kaagad kung ano ang iyong nababasa, no? Na kahit ang pinagbabawal ng Diyos, ilagay mo diyan, doon ka magkakamali sa iyong interpretation. At ito po ang mga tao na nag-aaral sa Biblia sa ating kapanahunan ngayon, na sa kanilang pag-aaral sila po'y nagkakamali, no? At titingnan natin yung kasunod na talata. Titingnan ninyo, ano ba ang background dito sa chapter 15? Bakit ito sinasabi ni ano? Kasi ang kanilang pagbabasa kasi, diretso lang sila sa verse 10, 15 verse 10 to 11 hanggang 15. Di ba? O hanggang 17. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi pa ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig, tumutuloy ito sa tiyan, lumalabas, no? Sa daanan ng dumi. Pag nila dito, ay pwede na palang kainin ang baboy. Now, ngayon ating titingnan ang hermeneutics ng paraan sa pag-aaral ng Biblia. Now, ang hermeneutics ng pag-aaral ng Biblia kailangan umpisahan mo doon sa pinakapasimula. No? Kung ating nakikita ito sa chapter 15, 10 hanggang 17, i-atras natin yan sa verse 1. Titingnan ninyo yung Matthew 15 verse 1. Anong sinasabi niya dito? Sino ba ang mga panauhin dito? No? Sa chapter 15. Ating titingnan ang mga panauhin. Sino itong nag-uusap? At mayroon bang baboy dito na pinag-usapan o yung marumi? Titingnan natin. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Parisiyo at mga Eskriba. Sino ang dumating, nagsilapit kay Jesus? Grupo ng Parisiyo at mga Eskriba na nagsasabi. Ano ang kanilang sinasabi? Sa verse 2, bakit ang iyong mga alagad nagsisilabag, no? Sa salit-saling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaghugas ng kanilang mga kamay pagka sila'y nagsisikain ng tinapay. No? Ano pala ang pagkain na pinag-usapan dito? Hindi po baboy o hindi po marumi. No? Ang kanilang issue sa kanilang pag-uusap, hindi maruruming hayop o hindi maruruming pagkain. Sa verse 2, ang question ng mga Eskriba at Parisiyo, sabi niya, bakit ang inyong mga alagad nagsilabag sa salit-saling sabi? Ang issue dito yung kautusan sa tradisyon, no? Sapagkat hindi sila naghuhugas ng kamay nang sila'y nagsisikain ng tinapay. No? Kaya nga mapapansin dito, ang pinag-usapan nila ni Jesus Christ sa mga Eskriba at Parisiyo at sa kanyang mga alagad, hindi lang pala sila naghuhugas ng kanilang kamay habang kumakain ng tinapay. Kasi may kaugalian ng mga Eskriba at Parisiyo sa panahon ni Jesus Christ na kapag sila kakain ng pagkain, maghugasan nila ng mabuti ang kanilang mga kamay hanggang siko. Ito yung kanilang tradisyon. Kasi kapag kakain sila na hindi naghuhugas ng kamay, makapagparumi ito. Pero anong sabi niya sa verse 3? Ito naman yung tanong ng Panginoon. Kasi nagtanong sila sa Panginoon. Ano naman ang sagot ni Jesus Christ? At siya'y sumagot at sinasabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisipalabag sa utos ng Diyos? At dahil sa inyong salit-saling sabi. No? Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit niya binanggit yung verse 10. Ang pumapasok sa tiyan, hindi ito nakapagpahawa. Pero ang lumalabas, ang nagpapahawa. Kaya nga, ito yung sabi ni Jesus Christ sa verse 15. Sumagot si Pedro na sinasabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinasabi niya, kayo bagay wala ding pag-iisip, sabi ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nalalaman ng anumang pumasok sa bibig, tumutuloy ito sa tiyan, ilalabas daanan ng dumi. Titingnan ninyo ang verse 18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng kagaling, at siya ay nakapagpahawa sa tao.
sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, ang pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, at pagsaksi ng di katotohanan at pamumusong. Ito ang mga bagay na nakapagpahawa sa tao, sabi ni Jesus. Datapwat ang pagkaing hindi naghuhugas ng kamay, hindi nakapagpahawa sa tao. So, binanggit talaga ni Jesus Christ kung bakit niya sinasabi na ito, ang kanilang issue sa kanilang pag-uusap, ang pagkaing hindi naghuhugas ng kamay. No? At ito po hindi nakapagpahawa sa tao. Wala pong issue dito sa pagkain karumal-dumal o sa baboy o anumang maruming pagkain. Kaya nga yung tanong kanina ni Noel, sabi nila, bakit ipinagbabawal? Ulitin natin yung tanong kanina. Ano sabi ni Brother Noel? Bakit may bawal pa na pagkain sa panahon ni Hesukristo? Ang nagpaparumi sa tao at ang lumalabas sa bibig, hindi ang pumapasok. No? Kaya nga yung kanyang tanong, wala po ito sa konteksto ng pinag-usapan sa kapitulo ng Mateo 15. No? Salamat sa tanong na natin ay patuwid. Mayroon ako pang idadagdag, mga kapatid. No? Ang tanong ko dito, doon sa nagtanong, bakit si Kristo ba at ang kanyang mga alagad kumakain ba ng baboy o karumal-dumal sa kanilang panahon? No? Ano sa palagay ninyo, ipinag-utos ba ni Kristo na pwede nang kainin? Kahit basahin ninyo ang buong testament ng Biblia, i-challenge ko kayo. Umpisahan ninyo sa aklat ng Mateo hanggang Revelation. Wala kayong masusumpungang isang talata na pinahintulot ni Kristo kainin ang mga maruming pagkain. No? Ang kanilang ginagamit, kaya nga ang kanilang pagbabasa sa Biblia, mayroon pang isang interpretation pala na gusto kong ituturo, mga kapatid, yung tinatawag na eisegesis at saka exegesis. Ito, may matutunan kayo dito sa ano. Ang eisegesis na pag-aaral, mayroon silang iniisip. No? Kapag mabasa nila yung salita ng Panginoon, ang ini-interpret nila sa kanilang isip. Tapos, pag mayroon silang interpretation sa salita ng Panginoon, hahanapan nila yon ng suporta sa Biblia. No? At yun pong interpretation, na para mapapatunayan ito, ang kanilang iniisip na suportado ng Biblia, hahanapan po nila ng support sa Bible. At kung ano yung talata na nagsusuporta sa kanilang iniisip, no? Yun na po yung kanilang pinapangaral. At marami din pong nadadaya sa ganong pangangaral. Ang kanilang interpretation tinatawag na eisegesis. Anong ibig sabihin? Sila ang nag-interpret sa salita ng Panginoon, tapos gusto nilang suportaan ng talata sa Biblia. Kaya nga, yung kanilang pag-aaral, hindi na nila pag-aralan yung konteksto, hindi na nila pag-aralan yung hermeneutical study ng Biblia. Ano lang, kung ano yung talata na nagsuporta sa kanilang iniisip, sa kanilang argumento sa Biblia, yun na yung mga ituturo nila para ang mga aral ng Diyos, no? Papatunayan na nito na sa New Testament pwede nang kainin, no? Pero yan po ay maling pag-i-interpret. Now, for example, ito yung tanong ko, bakit si Kristo ba at ang kanyang mga alagad kumain ba ng baboy o karumal-dumal o maruming pagkain? Wala tayong mababasa. In fact, sa pagtitingnan natin yung Gawa 10, no? Mayroong pangitain yan si Pedro nung nagpadala si Cornelio ng 3 sugo. Mayroon ding 3 tinig. At ito yung 3 tinig na narinig ni Pedro nung nakita ni Pedro yung pangitain. Dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Anong sabi ni Apostol Pedro sa 14? Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Kumain ba si Pedro ng marumi at karumal-dumal? Hindi. At kung basahin ninyo yung versikulo 28, ipinaalam sa akin ng Diyos na hindi ko tatawagin ang tao na marumi at karumal-dumal. Kasi yung ang hayop na kanyang nakita sa pangitain, nagsimbolo po yun kay Cornelio at sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan na hindi niya tatawaging marumi at karumal-dumal. No? Pagkatapos sa pangitain, nag-iisip si Pedro, ano ang kahulugan? Pero yung mga nagbabasa sa Gawa 10, pagbabasa nila, ay kakain na sila ng marumi. Pero hindi po yan ang tamang interpretation. Si Pedro ba'y kumain ng marumi?
Hindi. At hanggang sa ating kapanahunan ngayon, ang mga Israel ngayon hindi kumakain ng marumi at karumal-dumal na pagkain. No? Ganun din po si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad. Now, mababasa ba natin yan sa New Testament na mayroong ipinagbabawal pa ring marumi, Brother John? No? Mayroon. Magbibigay pa ako ng 2 talata. Sa 1 Corinthians 10, o 3 talata ang aking ibibigay sa inyo. 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y magsisikain man, na patungkol ito sa pagkain, o kayo'y magsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati sa Diyos. So, kung tayo'y kumakain, tatanungin natin, ito ba'y pinahintulot ng Diyos? Hindi ba ito kabilang sa mga marumi at karumal-dumal? Kaya ang sulat ni Apostol Pablo, kung kayo'y magsisikain man, mahalaga po ito sa ating kabanalan. Mahalaga po ito sa ating pagsunod sa Panginoon na magiging malinis. No? At mayroon po akong mga video sa YouTube, may kinalaman sa batas sa kalusugan. Panoorin ninyo. No? Sabi niya, kung kayo nagsisikain man, kayo nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya nga hindi po kami umiinom ng mga alak na nakakalasing. Kasi alam namin na hindi maluwalhati ang aming Panginoon. Dito, kaya nga, ano pang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6:17? Sabi niya dito, kaya nga, magsialis kayo sa kanila. No? Magsisiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag na kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. No? Sabi niya, huwag kayong magsihipo sa mga bagay na marumi. Kasulat yan. Mayroon bang marumi sa New Testament na hindi natin hihipuin? Yes. Mayroon pa ring marumi. And sabi ni Linis na, bakit mayroong sinasabi si Apostol Pablo? Huwag na kayong magsihipo sa mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. Sino ang tatanggap sa atin? Ang Diyos. No? Ang sabi niya dito, at ako sa inyo magiging ama, no? At sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. No? Kanina pala mga kapatid, binabanggit ko yung word na eisegesis. Ang mga nag-interpret sa Biblia, no? Nag-iisip, nang binabasa nila yung talata, ini-interpret nila sa sarili nilang pag-interpret, tapos naghahanap sila ng talata, suportaan yung kanilang iniisip. Yan po itawag na eisegesis. Pero ang isang interpretation, mga kapatid, na tama, tinatawag na exegesis. Anong ibig sabihin? Pahintulutan mo na ang Biblia magpapaliwanag sa kanyang sarili. No? Kasi pinahintulutan mo na ang Diyos magsasalita ng katotohanan. Kasi itong salita ng Diyos, ito po'y katotohanan. No? At ang tamang pag-interpret sa Biblia, kailangan ang turo ng Diyos, patunayan ito ng 2 o 3 saksi. Kapag mayroong patunay na isang talata na yan, kulang yung patibay ng patutuo. No? Kailangan mapapatunayan ito sa 2 writers o 3 writers ng Biblia at mapapatunayan natin na ito ay turo ng Diyos. No? Kaya ngayon yung pahintulutan natin na ang Biblia ang magsasalita. Hindi tayo ang magsasalita ng ating interpretasyon. No? The Bible will interpret itself. Ngayon, ating titingnan mga kapatid. No? Kung mayroon pa pala yung bagay na marumi na binabanggit si Apostol Pablo, mayroon ba yung suporta sa ibang mga talata? Yes, mayroon mga kapatid. Katulad nito sa Revelation 18 verse 2. Kung mayroon pang marumi na binabanggit si Apostol Pablo, mayroon pa ba yung support sa ibang mga writer, Bible writer? Mayroon din po. Saan natin mababasa Revelation 18 verse 2? Siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho na ang dakilang Babylonia. No? Itong Babylonia sa ating kapanahunan ngayon, religious organization ito, malaking organisasyon ng relihiyon. No? Sabi niya dito, naguho na. Saan siya naguho? Naguho sa katotohanan. Fulin in His truth. No? Fulin in the Word of God. Ito na, naguho na ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo. Ito yung binabanggit. At sabi niya dito, kulunga at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal. No? At kasuklam-suklam na mga ibon. No? Karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sabi ng ibang religion, nilinis na. Bakit mayroon karumaldumal at kasuklam-suklam na ibon? So, ibig sabihin, no? Pinatunayan ng ating pag-aaral ngayon na mayroon pa ring bagay na marumi. No? Hindi ibig sabihin na
Huwag kayong maniniwala kapag mayroong magtuturo na ang Biblia nahahati sa maraming dispensation. Wala pong ganun ang turo ng Panginoon. So kung mayroon man siyang turo, dapat may talata at mapapatunayan sa 2 o 3 talata upang mapapatibay ang turo. Pero pag hindi mapapatunayan, hindi po yun turo at interpretasyon ng Biblia. Maraming salamat sa inyong panonood. Nais ko kayong ipanalangin bago tayo magtatapos. No? Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Ang programang ito, binuksan namin, Panginoon, na magbigay linaw, magbigay karunungan sa hindi lubos na nakakaalam. Nawain yung pagpapalay ng programang ito na makakatulong sa mga taong naghahanap ng katotohanan, na kanilang makikita na hindi na sila madadaya, Panginoon. At naalala namin ang sinasabi ninyo sa Aklat ng Juan, chapter 8, inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Ganun nawa ang mangyayari, Panginoon. Pagpapalain ninyo ang programang ito, question and answer, kasama ko, at pagpapalain din ninyo ang aking tagapanood. Salamat sa pagdinig mo, Ama, sa aking dalangin, sa pangalan ni Jesus.